kanina po nabanggit ko, bago po tayo manalangin na sa loob ng 3 buwan, ito yung magiging paksa natin. Sino ba si Jesus? Bakit? Bakit kailangan magbigay tayo ng mahabang panahon ng pagtalakay tungkol sa kung sino siya? Babanggit po ako ng tatlong kadahilanan. Pwede pa kayong magdagdag, pero ito yung nakikita kong major reasons why we need to know Christ. Alam ko naman po, marami na tayong alam tungkol kay Kristo. Alam natin ang pangalan niya, alam natin kung kailan siya pinanganak, nagtakda ang tao na, kasi wala naman sa Biblia yung December 25. Pero nagtakda tayo ng isang araw, merong nagsasabi, hindi December yan. Nevertheless, bilang paggunita sa isang araw na tayo ay binisita ng Panginoon ang sanlibutan, tinakda ang December 25. So, huwag lang natin pagtalunan yan. So, yun yung kaarawan niya, yun yung pinagdiriwang natin na kung saan, kung kailan, ay bumaba dito sa lupa ang Panginoon, nagkatawang tao upang makipag-isa sa atin. So ano ba? Alam din natin kung paano siya namatay o pinatay. Those are the things basically that we know about Jesus. His name, His birth, His death. Yung death niya, lagi yan pag Holy Week. Yung birth, lagi yan pag December, pag Christmas. Pero other than that, what do we really know about Jesus? Anong alam natin, mga kapatid, tungkol sa Panginoong Jesus? Tinatawag natin ang ating mga sarili na mga Kristiyano. Pero kapag ikaw ay tinanong, what can you say about Jesus? Ano ba ang isasagot mo, kapatid? Harinawa, hindi yung birthday lang. At yung kamatayan. Harinawa, mas malalim pa doon. At ito yung layunin natin kung bakit tayo natin tatalakayin kung sino siya. Ayon sa kapahayagan sa banal na salita ng Diyos. And there are 3 major reasons, as I mentioned, may 3 dahilan kung bakit kailangan natin tuklasin kung sino ba si Jesus. Una sa lahat, kapag kilala mo na si Jesus ng malalim, ng ayon sa kanyang salita, kung paano niya ipinakilala ang kanyang sarili sa atin, what would happen? To know Jesus more is to trust Him more. And when you trust Him more, you will love Him more. And when you love Him more, you will serve Him more gladly. Malinaw po ba yan, mga kapatid? Pag kilala mo si Jesus, mapagtitiwalaan mo siya. At kapag nagtitiwala ka sa Kanya, ano man ang nangyari, mamahalin mo siya lalo. At kapag minamahal mo si Jesus, minamahal natin si Jesus, isang malaking kagalakan na maglingkod sa Kanya. Hindi tayo napipilitan, hindi tayo naitulak, hindi, yun ay tulak ng puso. Bilang pagkilala, pagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoong Jesus sa atin na nag-aalay ng Kanyang buhay sa atin, marapat lamang, life for life, binigay niya ang Kanyang buhay, ibalik natin, ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. And that's just one of the major reasons. The second reason, sabi natin, nais nating maging katulad niya. Kung gusto mong maging katulad ni Jesus, kilalanin mo siya. Kasi you want Him to be your model. You want Him to be your example. Then you have to get to know Him. At meron po akong ipapanukala na dahil 3 buwan natin itong tatalakayin, April, May to June, alam niyo po ba na ang Ebanghelyo o yung Gospel na nakikinig po ba tayo? Na nasa unang tipan, nasa New Testament, pwede nating matapos in 3 months. Yung tuloy-tuloy na pagbasa. Kasi habang binabasa natin ang Biblia, ang 4 na ebanghelyo, at tinatalakay dito sa full
ito kung sino si Jesus, magiging cohesive yung ating discussion. Magkakaroon ng pag-iisa yung itinuturo dito sa pulpito at yung binabasa ninyo sa bahay. Pwede po ba natin basahin ang ating mga Biblia at tapusin ang Mateo, Marcos, Lucas at Juan until June? Assignment yun yan. Ha? Assignment yan. Ano nga yung sinabi ko assignment natin? Babasahin ang Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Hanggang kailan? June what? June 1? June 30? June 30. Okay, sige. So, dahil gusto natin makatulad ng Panginoong Jesus, gusto natin tuklasin. Sino ba siya? At matutuklas yan sa 4 na ebanghelyo. That's the second reason. The third reason, kailangan alam natin ipagtanggol o idepensa ang ating paniniwala. Merong bumabangga dyan. Marami. May mga kinikilala natin si Jesus bilang tagapagligtas at Diyos na totoo. Tama? Magsabi nga kayo ng amen kung naniniwala kayo si Jesus ay Diyos. Pero hindi lahat ng tao dito sa Pilipinas ay naniniwala siya ay Diyos. May mga nagsusulong ng katuruan na si Jesus ay tao lamang. Naka-encounter na ba kayo ng ganyang turo? Na si Jesus ay tao lang? Sino naka-encounter na? Pakitaas ng kamay. Sino hindi pa? So, hindi pa kayo parang ilan lang ang tao rito. Sino hindi pa naka-encounter ng mga taong nagtuturo o nagsasabing si Jesus ay tao lamang? Pakitaas ng kamay. Ibig sabihin, na-encounter nyo na. O na-encounter nyo na, taas ang kamay. Yan. At ang tinutukoy ko pong sekta o grupo ay, alam nyo, yung mga iglesia ni Cristo. Let me be very specific. Para sa kanila, hindi po, sa saksi ni Jehovah, si Jesus ay Diyos, pero maliit na Diyos. So, mag-aaralan din po natin yan. Sa mga Muslim, si Jesus ay propeta lamang. So, nakikita na po ba natin ang pagkakaiba? Sa mga iglesia, siya ay tao lang. Sa mga Jehovah's Witnesses, siya ay Diyos na maliit. Sa mga Muslim, siya ay isang tao lang din, pero propeta. Dito sa una, sa mga iglesia ni Cristo, siya ay tao lamang na tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Sa mga Muslim, si Jesus ay tao lamang, isang tao na propeta lamang. Hindi siya Diyos. So both INC, Muslims, they consider Jesus as just a man. Mga Jehovah's Witnesses, siya ay Diyos na maliit. Small God. So, nakikita po ba ninyo na hindi lahat ng tao ay kapareho natin, katulad natin ng pagkakilala tungkol sa Panginoong Jesus. So kapag nakasalubong mo yan, at nagkausap kayo, ano ang usual na ginagawa ng isang taong walang alam? Na tinatawag niyang Kristiyano siya, pero hindi niya alam kung paano sagutin. Kasi magagaling silang mag-kumbisi at maghikaya. Talagang aral sila. Ikaw na walang alam niyo madalas natin ginagawa? Tumatakbo tayo palayo. Kasi hindi natin alam kung paano sasagutin yung mga sinasabi nila. Tama, mali? Tama. And it's about time, mga kapatid, na mag-ukol tayo ng oras. Bakit natin pinaniniwalaan ang pinaniniwalaan natin? Kapag tayo nakaharap ng mga taong hindi sumasang-ayon sa pinaniniwalaan natin, hindi tayo nakatingin lang o tumatalilis, tumataka
dun sa pinaniniwalaan nila. Diba? Worse yun? You thought you hold the truth, and yet, because you do not know enough, you are convinced to let go of your faith and follow what they are telling you. Kaya, nakikita ko po mga kapatid, it's about time magsaliksik na po tayo. Huwag tayong umasa sa mga pastor, ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Kailangan tayo mismo nagbabasa. Alam niyo ba mga kapatid, tayo nasa Christian community, mapalad kayo. Kasi ang Biblia ay nakabukas at hindi kayo pinagbabawalang magbasa. Sa mga INC or Iglesia ni Cristo churches, they are not allowed to read the Bible by themselves. Mga ministro lang ang pwedeng magturo, ang pwedeng magsaliksik ng totoo. Wala silang karapatan na tuklasin ang katotohanan. Naintindihan po ba natin? So, binabaliwala natin yung karapatang binibigay ng Diyos sa atin. Huwag yung basta paniwalaan yung sinasabi ng mga tagapagturo o ng pastor na tumatayo dito sa pulpito. Check your Bible. Tama ba yung sinabi ni Sister Pastora Nomi? Tama ba yung itinuro ni Pastor Rene? Tama ba yung narinig ko kay Pastor Ismael? Kay Pastor Mike? Tignan ko nga. Alam nyo, ganyan yung attitude ng mga Bereans. Pagkarinig sa turo ni na Pablo, they go to the Word. Chine-check nila. Naka-align ba? Lumilinya ba sa sinasabi ng salita ng Diyos ang itinuturo sa amin? Karapatan nyo yan, mga kapatid, na magsaliksik. At isa pong paalala lamang na pag tayo nagsasaliksik, bago tayo magbasa ng Biblia, mananalangin po muna tayo. Para tinitiyak natin na tayo'y ginagabayan ng banal na Espiritu sa ating pagbabasa. Kasi pwedeng ang umitral yung makataong interpretasyon. Pero anong sabi sa 1 Corinthians 2? The Word is spiritually discerned. Ang kapaliwanagan ng salita ng Diyos hindi nang gagaling sa katalinuhan ng tao. Hindi makataong pananaw o paliwanag. Nanggagaling yan sa kapahayagan, revelasyon ng banal na Espiritu. And when we ask God, ask the Holy Spirit to guide us, to direct us, hindi po niya tayo ililigaw. Hindi po niya hahayaan tayo ay mapasukan ng mga maling katuruan. Kaya po, ginagawa natin ngayon, mga kapatid, hindi lang nagdadagdag ng kaalaman, kundi kailangan natin ihanda ang ating mga sarili dahil hindi lahat ng tao ay kapareho natin ng paniniwala. Kailangan we know how to defend the faith that we are holding on. Amen po ba yun, mga kapatid? So to know God is to trust Him more, love Him more, and serve Him more. To know God, to know Jesus is to be like Him more. And thirdly, to know God, to know Jesus is also to enable us and to empower us to defend our faith. Sila ang matapang nilang i-depensa at ihayag yung kanilang pinaniniwala. Tayo, ganun ba tayo katapang? Ganun ba tayo kabog? O tumatamimi tayo kasi kulang tayo ng kaalaman. Kulang tayo ng kasi-kasigan upang matuto. Malaman kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Let us equip ourselves. Wag po tayong, we have so much time scrolling our phone, our smartphones.
listening to vloggers, watching videos. Bakit hindi tayo mag-ukol ng oras para mag-aral ng salita ng Diyos? Yun pong mga talata na pag-aaralan natin sa umaga nito at sa mga darating pang linggo ay ipapapost natin kay Ann para meron tayong reminders. Ito pala yung tinuro. Babasahin ko pa. The more you read, the more God will speak to you. The more God will enlighten you. Huwag po tayo makontento dun sa pakinig lang ng pakinig. Mag-aral, ipamuhay, ibahagi ang natututuhan tungkol sa Panginoon. So those are the 3 reasons. And ang assignment natin, basahin ang 4 na ebanghelyo. Sa mga nakalipas na linggo, actually sinimulan na natin doon, itong paksang ito, mga middle of March. Natutuhan natin mula sa pagtuturo ni na Pastor Ismael at ni na Pastor Mike na si Jesus ay very unique. Hindi siya basta tao lamang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao, hindi tao lamang. Yan po dapat na maging napakalinaw sa atin. Oo, naging tao, pero hindi basta tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Malinaw po yan sa Juan 1, talata 1, 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. Sa pasimula, ang salita o ang berbo ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao. Ano nyo? I-memorize ko po yan. John chapter 1, verses 1 and 14. Very basic po yan. Pero meron pa pong dagdag dyan. Paano natin napapatunayan? Hindi ko po sinabi lamang yan. Hinango po sa Biblia ang sinasabi ko ito. Filipos 2, 6 hanggang 8. Filipos 2, 6 hanggang 8. Sabay-sabay po natin basahin. Kahit naglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilit ang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ano sabi? Hindi binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa ibang translation, mas maganda, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Hinubad, hindi binitawan ang pagiging Diyos. O binitawan niya ang kanyang pagiging Diyos. Upang ano? Upang magkatawang tao at maging qualified to stand on our behalf. Bakit? Kasi sabi, ang tao ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So upang hindi natin danasin yung kamatayan na yon na ipinangako ng salita ng Diyos ng Biblia para sa mga makasalanan, ano ang sabi? Siya ang pumayag na ialay ang kanyang buhay para sa atin. Nung tayo'y makasalanan pa, while we were yet sinners, Christ already died for us. Consciously, knowingly, hindi po siya tumanggi. Pumayag siyang hubarin ang kanyang pagka-Diyos at magkatawang tao upang ang kanyang dugo ay maging sapat na kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ang tawag kay Jesus, the Lamb that was slain before the foundation of the world. Ang korderong itinakdang patayin
para sa kaligtasan ng tao. Kung maalala nyo sa lumang tipan, ang mga tao kapag nag-aalay sa Diyos, kailangan pa nilang pumatay ng tupa, ng baka, upang maialay ang dugo sa Diyos at maapis ang galit ng Diyos o mapahupa ang galit ng Diyos sa kasalanan ng tao. Pero yan po is a symbol of what is to come, a type of what is to come. Yung pong mga hayop na pinapatay upang maialay sa Diyos ay tumuturo sa isang alay na darating makalipas ang 2,000 taon o makalipas ang 1,000 taon. He is a type. Those were, ang sabi, ano ba yung sabi sa Old Testament? The New Testament is the Old Testament revealed. Ang bagong tipan daw ay ang kapahayagan ng lumang tipan. So yun palang mga pinapatay na mga hayop bilang alay sa Diyos, tumuturo o tumutukoy sa Panginoong Jesus. Kaya nga ano sabi sa aklat ng Hebreo? Christ died once and for all for the sin of mankind. Hindi na kailangan magpapako ng mga tao dyan sa Pampanga. Hindi na kailangan latiguhin ang sarili pagmahal na araw. Christ died once and for all. Hindi na kailangan ulit-ulitin. Sapat at ganap ang ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan. Mga kapatid. Hindi mo kailangang bawasan o dagdagan. Sapat na sapat ang ginawa ng Panginoong Jesus. He died once and for all. Purihin ang Panginoong Jesus. Kaya yun po ang sinasabi na willing siya, handa siya na hubarin, na bitawan ang kanyang pagka-Diyos. Upang ano? Upang magkatawang tao at bayaran ang kasalanan dapat ikaw at ako ang magbayad. Dapat tayong nakapako sa krus. Dapat tayo ang pinapatay o pinatay. Pero inako ng Panginoong Jesus. Alam niyo, mapapaiyak tayo. Pagka malapit ng mahal na araw, dapat mapanood natin yung Passion of the Christ. Kasi pagka binabasa mo lang, kala mo, ang dali-dali lang ng binugbog, binuraan, sinibat sa tagiliran, pinako, ng malalaking pako sa kamay, sa paa. Parang dali. Pero pag nakikita mo graphically, how the Lord suffered and died for you and for me. Makikita mo, napakahalaga mo sa Diyos, kapatid. Ganun kapahalaga na inalay niya ang kanyang kaisa-isang buhay para sa iyo at para sa akin. Kaya hindi tayo dapat magsawang marinig yan. Paulit-ulit. Nagpapaalalahanan tayo na kaya tayo masaya, ligtas, may pag-asang makakasama si Jesus pagdating ng araw ay dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Hindi dahil magaling tayo, mabait tayo, naglilingkod tayo sa Diyos, hindi po yun ang dahilan kung bakit makakasama natin ang Panginoong Jesus sa takdang araw. Dahil sa sakripisyo, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. So maliwanag yan, hinubad ang pagka-Diyos. Binitawan ang pagka-Diyos. Ano ba? Ano ba ang sabi sa Colosas 2:9? Colossians 2:9. Basahin natin, mga kapatid. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakanino? Na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. So, ano ibig sabihin? Nagkatawang tao, pero ang kalikasan ng Diyos ay nasa kanya. He was fully God and fully man. Bakit kailangan maging fully man? Buong pagkatao. Kasi mga kapatid, kung ang umiiral, nung pinako
nandun siya sa krus, yung pagiging Diyos, hindi siya mapapatay. So, kung ano yung sakit ng ipako, sibatin sa tagiliran, duraan, tadyakan, bubugin, kung paano mo yun mararanasan, ganun-ganon ang naranasan ng Panginoong Jesus. Bilang tao, hindi po yung palabas. That's not a show. That's for real. Christ endured the cross for the joy that was set before Him. At tayo yun, mga kapatid. Nagkatawang tao siya upang buong-buo niyang maranasan ang kabayaran sa ating mga kasalanan. Pero hindi, nandun pa rin ang kanyang pagiging Diyos. Bakit ko nasabi yan, mga kapatid? Bakit nandun pa rin ang pagiging Diyos, ang kalikasan ng pagka-Diyos? Balikan natin, hindi na natin titignan lahat yung mga Bible verses yan. Kasi we can recount them. Palagi na lang natin narinig yan. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Bumuhay siya ng patay. Diba? Binuhay na si Lazarus. Magagawa ba ng tao yan? Bumuhay siya ng patay. Ano pa? Ano pa? Nagpagaling siya ng mga may sakit. Mga bulag nakakita. Mga lumpo nakalakad. Yung mga ang mga kamay ay halos naaagnas, dumiretso. Ano ibig sabihin? Hindi siya ordinaryong tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ano pa? Lumakad siya sa tubig. Diba? Lumakad siya sa tubig. Ibig sabihin, He could do what ordinary men cannot do. Ano ba? Sinaway niya ang bagyo, alon at hangin. Meron bang ganyang ordinaryong tao? Kayang sumaway sa kaligtasan? Subukan mo, paglabas mo dito. Sabihin mo sa init ng araw, tumigil ka. Magkaroon ng ulan. Snow. Tignan mo kung mangyayari. Bilang tao, never mangyayari yan. Pero dahil si Jesus ay Diyos, nagawa niya ang kayang gawin ng isang tunay na Diyos. Juan 14, pwede bang tignan natin yan? Juan 14, 8 hanggang 12. Juan 14, hindi mo na yan, mamaya kayo. John 14, 12 to 18. Ito napakalaga nito, basahin po natin. John 10 muna. John 10, 30 to 33. Muli, basahin natin. Ako at ang Ama ay ano daw? Ang isa. Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya sinabi niya sa kanila, marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako ninyong batuhin? Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin batuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. So maliwanag, nauunawaan ng mga Hudyo, ng mga tao ng panahon yun, kung anong ibig sabihin ng sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Hindi lang magkasang-ayon, in agreement. Kung hindi, they share the same divine nature. Inaangkin ni Jesus ang pagiging Diyos na tulad ng Ama. Kaya alam ng mga tao yon, ano gagawin nila? Kasi ang punishment, ang penalty sa blasphemy during the olden times in Israel is stoning to death. Kaya dumampot sila ng bato, sabi nila, nilalapastangan mo ang Diyos. Dapat kang mamatay at pagbabatuhin hanggang sa mamatay. They knew what Jesus meant.
ikaw bilang tao, nag-aasta kang parang Diyos. Nilalapastangan mo ang Diyos. Kaya gusto nila siyang barilin. Ako at ang Ama ay iisa. Ang sabi ng Panginoon. Napakaliwanag po niya. Alam niyo po kung bakit napakaraming mga miyembro ng Iglesia ni Cristo Churches ang bulag sa ganitong mga talata. Dahil hindi po sila pinapahintulutang magbasa ng Biblia at matuklasan itong mga katotohanan ito. Kaya pag tinanggit nyo, binasa nyo ito sa kanila, magugulat sila. Yung Juan 1:14, Filipos 2:6, Colosas 2:9, 1:30 hanggang 33, magugulat sila. Because they were only fed yung mga Bible verses na nagsasabing si Jesus ay tao. Kaya lang, ang Biblia po, mismo ang nagpapaliwanag sa kanyang sarili. Kung dadampot ka lang ng isang verse, parang tao nga lang. Kasi pinagsasabi namang tao nga eh. Mababasa niyo dyan si Jesus napagod, si Jesus natulog, si Jesus nauhaw, si Jesus umiyak. Trabaho ng tao yun. Diba? Kaya pag yun lang ang nababasa o pinababasa, ay aakalain mo nga si Jesus tao lang. Pero hindi inihahayag ang kabilang side. That Jesus is fully God, fully man, and fully God. Buong tao, buong Diyos. Kakaiba nga eh. At alam nyo, di ba tayo, bilang tao, ang sabi, nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. Tama? We were made in the image and likeness of God. O let me tell you this. Kung nilikha ka sa imahe, sa anyo ng Diyos, ang Diyos tatlong persona. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Alam mo bang ikaw tatlong persona din? Katawan, kaluluwa, at espiritu ka. Katawan, yung nakikita. Yung sinusuklayan, yung pinapaliguan, yung dinadamitan. Yan ikaw. Pero hindi lang ikaw yan. Merong ang kaluluwa at espiritu. Ano yun? Yung kaluluwa, yun yung, ito na, panawalag ko na sa inyo to, yung the real you, the real I. Yung palabiro, yung maramdamin, yung seryoso, yung masayahin, yan ang kaluluwa. Ikaw din yan. Ano naman yung espiritu? Ito yung tanging bahagi mo na pwedeng makipag-ugnayan sa Diyos. Yan ang the only part in you that can commune with God. So, ano ibig sabihin? May dalawang parte tayo na hindi nakikita. Tama? Merong isang parte na nakikita. Yung katawan. Yung hindi nakikita, ano yun? Kaluluwa at espiritu. How about the Trinity? Si Jesus nakikita. Ang Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo, hindi nakikita. So nakikita niyo ba yung parallel? Na we were made in the image and likeness of God. He is a Trinity. We are a triune being. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, body, soul, and spirit. Nasusundan niyo mga kapatid? Sino hindi nakakasunod? Nahihiya. O nasusundan talaga. Hallelujah. Taas niya ang kamay na nakakasunod. Praise God. Mamaya papaliwanag nyo to. Paliwanag nyo sa kapatid nyo, sa nanay nyo, sa kaibigan nyo, sa kasama nyo sa trabaho. Yan ang dagdag na assignment nyo. So, John 14:8-12.
tayo magwawakas, mga kapatid. 8 to 12. Ang kausap ng Panginoong Yesus dito ay ang kanyang mga alagad. Itong sabi, basahin natin mga kapatid. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo ninyo sa amin ang Ama at masisyahan na kami. O yun yung prayer nila, yun ang request nila. Pag pinakita mo, Panginoong Jesus, ang Ama, masisyahan na kami. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi niyo pa ako kilala. Felipe? Ito, pansinin natin to, dikinan natin to. Ang nakakita sa akin, ano daw? Nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin, makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Hallelujah! May pangako si Jesus. Kapag naniniwala tayo na si Jesus at ang Ama ay isa, greater works that I did than what I did, you will be able to do. Higit pa sa nakita yung ginagawa ko, magagawa ninyo. Alam niyo ba, may nagsabi na si Billy Graham daw, yung isang kanyang na ebangelista sa Amerika, yung napuntahan niya, yung na-cover niyang mga bansa sa buong mundo, higit pa sa tinapakan ng Panginoong Jesus. Mas maraming taong nakarinig ng Ebanghelyo na ipinangaral ni Billy Graham kaysa sa Panginoong Jesus. Mas maraming lugar ang napuntahan ni Billy Graham kaysa sa Panginoong Jesus. Greater works than this you will be able to do if you believe what I tell you about myself. That I and the Father are one. Unfortunately, iba ang itinatanim sa isip ng mga tao. Alam niyo po ba, nung teenager ako sa lugar namin sa Caloocan, ninadaanan ako isang Ninadaanan ako isang bahay. Narinig ko, dinig ko. Ang sabi, parang may Sunday school yata sila. Ang sabi, sino si Jesus? Sabi nung nagtuturo. Ang sagot ng mga bata, tao. Sino si Jesus? Paulit-ulit yun. Indoctrination. Sino si Jesus? Tao. Tao naman. Yan ang ikinikintal nila, itinatanim nila sa isip ng mga batang paskil na si Jesus ay tao lamang. Na si Jesus ay tagapamagitan lamang. Yan yung, can we read that? 1 Timothy 2:5. Ito po yung basihan nila. Ito yung tinuturo ng mga iglesia ni Cristo. 1 Timothy 2:5. Yan ang basic Bible verse nila. 1 Timothy 2:5. Unang Timoteo 2:5. Sana, ang pakiusap ko po sa inyo, magpunta kayo dito sa
Bahay-sambahan, magdala po kayo ng mga ballpen at notebook nyo. Dahil pag natapos na po tayo ngayon at marami nang naganap sa mga buhay natin, magkakalimutan na. Pero kapag nakasulat, hindi po malilimutan. Sabi sa 1 Timothy 2:5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. So, diyan nakasandi yung katuruan ng mga iglesia ni Kristo. Tagapamagitan lang si Jesus. Tao lang si Jesus. Hindi siya Diyos. Sabi, ang Diyos ay iisa. Pero tayong mga mananampalataya, naniniwala tayong ang Diyos ay nagpakilala sa atin sa tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So, ito po yung biblical basis na sinusundan nila. Si Jesus tao lang, si Jesus tagapamagitan lang, at ang Diyos ay ang Ama lang. They don't believe in the Trinity. They don't believe in Jesus being God. He is just a man. So lahat po ng mga talatang ito ay, meron pang isang talata actually, yung John 14:28. The Father is greater than I. Yun, isa pa yun sa mga binabanggit nila. Pakipost na yun, John 14:28. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Yan, binabanggit din nila yan. The Father is greater than I. Pero actually, hindi yan in terms of divine nature. In terms of position, Father, Son, Holy Spirit. Parang si Pastor Ismael, sinasabi ng kanyang mga anak, higit si Papa kaysa sa amin. He's the Father, we are just children. Pero pareho bang tao? Pareho tao. In terms of position. Paliwanag po ba yan mga kapatid? Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Sabi mo ngayon, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus ay hindi tao lamang. Sabi, let's say that all together. Si Jesus ay hindi tao lamang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. And so many verses were ignored. Napakaraming mga talata na hindi binigyan ng pagpapahalaga at nag-focus lang sila sa isang talata. That's the error of that church. Ano ba yung error nila? Pag napabilang ka sa kanila, ligtas ka na. Kaya marami silang nahilikaya. Kasi may sinabi, I think sa Book of Acts, hindi ko na lang napuntahan yun. Ang kaligtasan ay nasa loob ng Iglesia ni Kristo. Ginawa nilang literal. Pag member ka ng IMC, save ka na. Kahit anong buhay pa ang pamuhay mo. Dahil, literally, ininterpret ang salita ng Diyos. Pero alam na natin mga kapatid, maski naman dito we all claim to be born again. Pero, tinitignan ng Diyos ang mga buhay natin, mga kapatid. Yung bang sinasabi ng bibig natin, sumasang-ayon sa buhay natin pag wala tayo sa simbahan? Meron ba tayong iisang mukha pag nasa simbahan at nasa bahay? Iisa lamang ba? Hindi ba tayo doble cara? Nakakatakot po yung ganung katuluan. Umanib ka lang sa isang organisasyon, ligtas ka na. Hindi po ganun yun. Kung ikaw naniniwala, nananampalataya, na sapat at ganap ang dugo ni Jesus para ikaw ay maligtas, pinaniwalaan mo yan,
at tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay, at nagpapasakop ka sa Kanya, nagpapailalim ka sa Kanya, isinuko mo na ang iyong mga kasalanan, at nagpapabago ka sa Kanya, yon ay matibay na ebidensya na katunayan na ikaw nga na isulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Naliwanag po ba yun, kapatid? Hindi po tayo. Hallelujah!